ang pangarap ng isang single mother na makapag-abroad sana para sa kanyang 3 anak na binubuhay dahil lamang sa naganap na Wata Wata Festival ng San Juan City. Kamakailan ay marami ang pumuna sa naging pagdiriwang ng Wata Wata Festival dahil sa dala nitong perwisyo. Maituturing na isa sa pinakamasaya ang pista ng San Juan, pero para sa ibang mamamayan nito, tila isa itong delubyo. Kagaya ng isang single mother na traumatic ang naging karanasan nito matapos mabasa ang lahat ng kanyang papeles para sa kanyang pag-a-abroad. Noong June 30, 2024, ibinahagi ng isang nagngangalang Rodlina ang isang patotoo ng hindi nagpakilalang single mother mula sa isang Facebook group. Kuwento nito, noong June 24 ay siyang araw kung saan magpapasa na sana siya ng mga dokumento sa ina-applyang agency. Nakapasa na umano siya sa initial interview para sa isang trabaho sa Europe. Hindi niya umano inakala na yun din pala ang araw ng kapistahan ng San Juan City. Napadaan daw ang jeep na sinakyan sa San Juan City na noon ay nagdiriwang ng Wata Wata Festival. Sarado naman daw umano ang sinakyang jeep ng single mother, pero pilit na binuksan ng mga residente roon at sinabuyan sila ng tubig. Nabasa na umano lahat ng mga papeles na ipapasa niya sana. Ito ang buong kwento ng kanyang sama ng loob. Hi mga mami, please hide my identity. I am facing depression ngayon ilang araw na. Dahilan San Juan Feast or the Wata Wata Festival. I am single mom of 3, solo ko tinataguyod ang aking mga anak. 3 po ang aking mga anak. Ito ang dahilan para magpursige ako mag-apply abroad. Dahil solo ko binubuhay ang mga anak ko at wala sustento galing sa ama nila. Aminado ako na hirap ako kumuha at kumumpleto ng requirements na kailangan abroad gaya ng passport, NBI clearance, TOR at marami pang iba. Pero sa awa ng Diyos at pagsusumikap ay nakuha ko lahat ng kailangan. Nag-apply ako sa maraming agency papuntang Europe. Halos 1 taon na ako nag-a-apply hanggang sa nagulat ako at ako ay in-email para sa initial interview. At makalipas ang 1 buwan ay muli ako tinawagan para sa employer's interview. Take note, face-to-face employer's interview po ito at 8 lang po kami nakapasa sa initial interview. Hanggang sa June 24, Monday, araw po ng aking employer's interview, excited ako. Nanghiram po ako ng damit na pang formal attire at sapatos. Inilagay ko na ang mga original documents ko sa long brown envelope kasi sabi ng aming agency ay hihingin na ang mga original documents namin. Hanggang sa di ko naman sukat akalaing fiesta ng San Juan. Yes, hindi po ako aware sa fiesta ng San Juan. Nagulat ako na may grupo ng mga kabataan na nasa 20 katao. Pinaikutan ako. May hawak na mga timba, water gun, tabo hose. Ilang beses ako nakiusap na wag po may interview ako please, nang hiram lang ako ng damit. Pero hindi sila nakinig. Pinasiritan ako ng tubig sa mukha mula sa hose at di pa sila nakontento. Pinuhusan ako ng ilang timbang tubig, kaya halos basang-basa ako. Yung hawak ko na envelope kung saan original requirements ko ay nabasa din. Halos mabura ang mga details ko kasi basang-basa. Halos umiyak ako noon kasi 2 hours ako nagbiyahe tapos hindi rin pala ako makakapunta sa interview. Nakiusap ako sa agency pero sabi nila wala nang next schedule kasi employer's interview yon. Kaya sinabihan na ako ng sorry but you are considered failed. Halos gumuho mundo ko, pati mga requirements ko basang-basa. 8 kami nakapasa sa initial interview at lahat daw ng nakapunta sa employer's interview ay naselect. Ngayon, nababasa ko sa GC namin mga aplikant na for medical na sila lahat. Gumuho ang pangarap ko, ang tagal ko naghintay. Walang sidlan ng saya nang makapasa ako sa initial interview. Pero ngayon bumagsak ang mundo ko. Nakiusap ako, nagmakaawa. Pinagtitinginan ako sa bus nung pauwi ako kasi basang-basa ako. Ayaw tumabi sa akin ng ibang pasahero kasi basang-basa ang damit ko. Malala pati mga documents ko ay basang-basa na at hindi na sa tingin ko maisasalba kasi halos mabura na ang mga salita.
Kung may mga taga San Juan dito, sana napasaya namin kayo. Kung may mga taga San Juan dito, sana napasaya namin kayo. Napakalaking bagay po na makaalis ako ng bansa dahil solo ko na binubuhay ang mga anak ko. Nakiusap ako, nagmakaawa, pero hindi kayo nakinig. Umiyak ako pero nagtatawanan pa kayo. Happy Fiesta! Yung isang araw na fiesta ninyo, isang buong pangarap ko po ang naglaho.